Good evening, brilliant people. This is Jobert Ragazzi and welcome to Jobert Talks. Tonight, meron akong inihandang topic sa inyo na I think very important ito na maintindihan. Kasi most of my audience talaga na nanonood sa akin dito every night na kine-create ko ng video, lahat kayo halos gusto niyo magpunta sa ibang country. Kaya every day, nag-iisip talaga ako ng magandang topic na maibibigay ko sa inyo. Alam mo yung very important na dapat ninyong maintindihan. Kasi ito din yung ginawa ko sa sarili ko. Alam niyo po, karamihan kasi sa mga pumupunta sa ibang country, ang kakulangan nila, hindi matibay yung kanilang layunin. Ano yung goal mo? Bakit ka pumunta sa ibang country? Ano yung ipinaglalaban mo? Ano yung dahilan kung bakit kayo andito? Kung bakit kayo andyan sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho ngayon? Dapat kasi na-identify mo siya before ka umalis. Kasi sakripisyo ito eh. So gusto mo ba na habang buhay kang magsasakripisyo? Kasi hindi mo na-figure out ang pinakadahilan kung bakit po kayo pumunta sa ibang bansa. Aside from identifying your main goal, dapat meron ka ring time frame. Okay? Ito po yung taon, kung ilang taon ka lang sa another country na susundin mo. Dapat po na-identify nyo rin yan. Dapat na-figure out nyo rin yan. For example, before kayo lilipad sa Taiwan, because I'm here, I'm talking about this country. Now, before po kayo lilipad, dapat na-identify na po ninyo na, for example, in 2030, babalik na ako sa Philippines. Okay? Kung 5 taon lang, go. Isulat mo siya. Okay? And then dapat talaga, every day of your life, iyon ang goal mo talaga, na makauwi ka after 5 years. Kung ang goal mo naman, after 10 years of working in another country, uuwi ka sa Philippines. There's nothing wrong kasi ikaw naman yung nag-identify niyan. Yan yung problema mo sa Philippines na gusto mong solusyonan. Yan yung proyekto mo sa Philippines na gusto mong ma-achieve. So ikaw lang po ang nakakaalam kung bakit kailangan mong mag-sacrifice here ng 10 taon. Okay? Kung ang goal mo naman, 1 taon lang kasi meron ka lang talagang napaka-urgent na kailangang ma-achieve sa Philippines, then go for it. There's nothing wrong kung 1 year ka lang dito and then babalik ka na sa Philippines for good. Ganon. Kasi dapat po na-identify natin ang mga ito. Na-observe ninyo, hindi ito sa pangingialam. Pero nakikita ko yung mga post ng other Filipino people in another country or maging here in Taiwan. Nakikita ko yung mga post nila every December kasi usually nagpo-post yung mga OFW na since for example 2010 OFW na sila and then up until 2025 dito pa rin sila magpapasko. Alam mo yung ganang feeling, nasasaktan ako kasi it could have been better kung na-identify mo yung number of years na hanggang kailan ka lang, tas uuwi ka talaga. Kasi pag ganun kasi yung mindset ninyo na 5 years lang ako sa country na ito or sa ibang bansa, uuwi ako sa Philippines right after, balikan mo tong video na to. I-comment mo yung experience mo kasi alam ko talaga na mararating mo yung goal mo once na meron kang time frame. Alam mo sa sarili mo na hindi ka pwedeng magtagal dito kasi meron kang gustong ma-achieve back in the Philippines. Ganon dapat. Hindi yung konsepto mga my dear na sasabihin natin sa ating sarili na hanggat meron pang Taiwan, hanggat may trabaho pa sa Taiwan, hanggat buhay pa ang mga taong ito, hanggat nag-exist pa ang country na ito, hanggat pinibigyan pa tayo ng contract, patuloy ang laban. No, I disagree. Ayoko yung mga ganong mindset. Kasi ang ending nun, uuwi tayong wala po tayong napundar at wala po tayong narating. Pasensya po, okay? Kasi gusto ko kayong turuan. I'm not also perfect, pero sa span of time kasi na nagstay ako dito, meron po akong nagawa. At meron po akong nabuo talaga sa Philippines. Hindi ko palang ipapakita sa inyo ngayon kasi hindi pa naman ito yung perfect time for me to showcase those things. Pero sa 3 taon ko dito, meron po akong nagawa. Kasi po, na-target ko talaga.
Although, hindi ko siya nakuha talaga yung pinaka-main goal ko. Kasi, along the way, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. For example, ang pinaka-goal mo talaga is, or ang time frame mo is umabot ka ng 5 to 10 years. Ganon. Kasi ang dami-dami mong kailangan ipaglaban sa Philippines. So, ang sinet mo na time frame is a 5 to 10 years. Ngayon, in the middle of that period, nagkaroon ng problema yung sitwasyon mo dito. Pero dahil matibay yung foundation mo sa pinakaunang taon, pangalawang taon mo dito, kasi nga may goal ka, di ba? So, hindi ka lang gastos ng gastos, hindi ka bili ng bili. Kasi meron kang goal. Sa pinakaunang taon mo pa lang, talagang trinabaho mo na siya. Inisip mo na, naka-planning na ang lahat. So ngayon, whatever may happen along the way, in the middle of your journey in another country, malaya po kayong magdesisyon. Hindi ka po matatakot na magsasabing, okay, I'm fine. I have to go back to the Philippines now. Ang dali po nating gawin yan. At ang dali po nating sabihin yan. Kasi po, naka-planning po ng tama ang ating mga steps. Again and again, hindi po madali ang buhay dito. Lalo na sa panahong magkasakit kayo. My goodness, yan ang pinaka-difficult. For me sa mga iba kasing mga workers dito, nakatira sa isang room, tas marami sila. So of course, you can call somebody to help you. Sa mga teachers kasi, na nakatira lang sila sa isang bahay, at saka mag-isa lamang sila, eto ay para sa mga walang pamilya dito sa Taiwan hindi bit-bit yung kanilang family here. Just like me. So if you are alone, may pinagdadaanan ka, meron kang problema sa katawan mo, nagkasakit ka, for example, you cannot even bring up yourself and then go to work, something like that, or wala kang appetite na kumain, yun ang pinakamahirap na parte ng pagiging isang OFW. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na mahalaga po na nakaplating po ang lahat at nakaplanning po ang lahat. Kasi kung may nagawa ka na sa for example, first 2 years mo dito, may nagawa ka na. Hindi pa pulido, hindi pa talaga tapos ang lahat ng mga gusto mong ma-achieve mula nung nag-start ka in another country, hindi talaga siya na-polish kasi may nangyari in the middle of your journey, confident ka pa rin to end up the journey. Kasi alam mo na yung pinaka-foundation mo, tinabaho mo siya. Alam mo yun? Iba po yung feeling na may nakikita ka na pong parang result doon sa pinaghirapan mo sa first 2 years mo in another country. Okay? So kung pinanood nyo tong video na to at pinakinggan, may intindihan nyo na ang ibig sabihin ni Jobert, maging maingat po tayo sa ating pera. Dapat pahalagahan po natin ito. Magagawa lang po natin yan ang lahat ng binabanggit ko sa inyo kung na-identify niyo po ang inyong pinaka-goal and then nagkaroon po kayo ng tamang time frame na kung saan susundin po ninyo throughout your journey in another country. Yan po. So, dapat guided po tayo niyan. Kasi, my goodness, naawa ko sa inyo. Actually, naawa ko dun sa nakikita ko yung mga post ng mga OFW na tumanda na sila in another country. Imagine mo yung 15 to 20 years or even more than that. Imagine mo yung 25 years in another country. Wala ka ng memory in the Philippines. Kasi half of your life or more than that, ginugol mo sa another country. Nakakalungkot po. Bilang isang OFW, alam ko kung gaano kahirap ang buhay here. Kaya nalulungkot ako para sa iyo kung hindi mo na-figure out yung pinaka-main reason why andito ka sa another country. So yun ang dapat mong intindihin, okay? Trabahuin mo muna yung pinaka-goal mo, tsaka ka mag-enjoy. Kasi pag tapos mo na lahat yan, malaya ka nang magdesisyon anumang oras, if meron kang ma-encounter in another country na hindi masyadong maganda. That would be all for tonight. See you again tomorrow for another meaningful conversation. Bye-bye!